Apat na sundalo sugatan matapos masabugan ng improvised explosive device sa Dato Salibo, Maguindanao. Sa Lano del Sur naman, hostisya ang sigaw ng pamilya ng sundalong pinugutan sa bakbakan ng militar at Maote Group. Balita hatid ni Ian Cruz. Ito yung new innovations nila. Ilagay nila sa lalagyan ng laruan ng bata para anong purpose niya sa hindi mabasa. Ipinapakita kay Major General Edmundo Pangilinan ng Army ang mga nakuha ng militar na improvised explosive device sa bayan ng Dato Salibo, Maguindanao ng may magradyo sa kanila na may nasabugan na naman ng landmine at humihingi ng rescue operation. Go! Agad na nagpakawala ng mortar at humingi ng aerial support para mailikas sa mga sugatang sundalo. Pero pagdating ng mga UE helicopter, nagpaputok ang mga kalabang miyembro ng BIFF. Nakuha natin yung pinaka-stronghold nila, yung 3 strongholds. But ngayon, ang ginagawa natin is to clear Barangay Te. To clear Barangay Te na mga IEDs. Kasi gusto pong maibalik agad yung mga civilian. 4 na sundalo ang sugatan ng masabugan ng IED. Habang nag-clear kami sa sa creek. Kasi yung namin sir, may yun nga IED na apakan ko doon. So pumutok sir, pero ano lang, pumutok sir yung ano niya, yung blasting cap. Pero yung buong IED niya, hindi. Kumbaga nag-loss ano siya. Sa halos isang buwanang bakbakan sa Dato Salibo, 25 na ang nasabugan ng IED, 4 na ang nasawing sundalo at 4 na po naman ang nalagas sa BIFF. Hustisya naman ang hiling ng misis ng isa sa mga sundalong nasawi sa hiwalay na bakbakan sa Butig, Lanao del Sur. Tanggap ko na namatay siya dahil sa gira, pero yung ginawa kasi yung kasamahan, hindi siya kinuha. Siniguro lang yung barel. Tanging ang pugot na bangkay ni Corporal Angel Cubillas ang naibalik sa kanyang pamilya sa Pagadian City. Kwento ng kanyang misis, may tumawag pa raw sa kanila gamit ang cellphone ni Cubillas at sinabing ipinakain na raw sa baboy ang ulo ng mister. Pinabulaanan naman ng AFP ang mga paratang na pinabayaan nila si Cubillas sa gitna ng bakbakan. Ang pinugot na ulo nito natagpuan sa kampo ng Maote Group nitong linggo at naibalik na sa kanyang mga kaanak. Ian Cruz, GMA News.